Bisperas bago ang Pasko, isang 8 taong gulang na batang babae ang nagbukas ng pinto kung saan isang lalaki na nakadamit ng Santa Claus ang kanyang napagbuksan. Sa kanyang paningin, ang lalaki ay may dalang kung ano na nakatago sa kanyang kasuotan. At bilang Pasko kinabukasan, naisip ng batang babae na ang nakatago na iyon ay mga regalo para sa kanya at kanyang pamilya. Sa kanyang excitement, ang bata ay tumakbo at lumapit sa inaakalang si Santa. Ngunit bago pa man niya iyon nagawa, isang bala ng baril ang sumalubong sa kanyang mukha. Isang malaking disaster ang nangyari sa loob ng bahay na yun, kung saan ang mga buhay na kinuha ni Santa Claus ay nasa 3 henerasyon. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Bruce Pardo. Ang San Fernando Valley ay isang urbanized valley sa Los Angeles, California at kilala sa mga film studios tulad ng Warner Brothers at Walt Disney. Dito sa lugar na ito makikita ang Universal Studios Hollywood Theme Park at dito din sa lugar na ito ipinanganak si Bruce Jeffrey Pardo. Ipinanganak noong 1963 sa isang engineer, si Bruce Jeffrey Pardo katulad ng kanyang ama ay may taglay din na galing pagdating sa math at science. Siya ay nag-aral at graduate ng computer science at nakakuha ng trabaho sa Jet Propulsion Laboratory o mas kilala bilang JPL bilang isang software engineer. Si Bruce ayon sa mga kakilala ay isang outgoing at may great sense of humor at sa kanyang magandang pakikisama ay agad niyang nakapalagayan ng loob ang isang katrabaho. Taong 1988, sa edad na 24, si Bruce at ang babae ay na-engaged ngunit ng araw ng kanilang kasal, si Bruce ay nagkaroon ng pagdadalawang isip at mukhang hindi pa pala handa na mag-commit. Kaya sa harap ng kanilang 250 na guest, si Bruce ay hindi sinipot ang kanyang bride at basta na lamang iniwan sa ere. Hindi ito ang una at huling pagkakataon na siya ay may iniwanan at iyon ay muli na namang masusundan. Taong 2001, si Bruce Pardo ay nanirahan sa Woodland Hills kasama ng kanyang bagong girlfriend na si Elaine at ng kanilang 13-month-old na anak na si Bruce Matthew. Isang linggo bago ang New Year, isang aksidente ang nangyari sa kanyang anak. Sa kanilang tirahan, si Bruce ay naatangan na alagaan at bantayan ng kanilang anak, ngunit sa halip na ang kanyang mga mata ay nakapako sa bata, siya ay todo focus na nanonood ng TV, kaya hindi niya napansin na ang kanyang anak ay nakalabas at nalaglag sa swimming pool. Fortunately, ang bata ay nasagip naman at nadala sa ospital. Sa simula, si Bruce ay binantayan ng anak sa pagpapagaling nito, ngunit nang nalaman niya na ang bata ay nagkaroon ng severe brain damage at magiging forever na imbalido, siya ay agad na tumakbo. Si Bruce ay iniwan ang kanyang girlfriend at kanilang anak ng walang pasabi, never to be seen again. Bagamat hindi na niya kinilala ang anak bilang kanyang responsibilidad, hindi naman niya iyon kinalimutan na ilagay ang pangalan sa kanyang tax return para kahit papaano ay mabawasan ang kanyang tax na binabayaran. Taong 2004, si Bruce ay nakatagpo ng bagong pag-ibig na ang isang katrabaho ay ipinakilala siya sa isang babae na nagngangalang Sylvia Ortega Ortiz. Si Sylvia ay isang single mom na may 3 anak at katulad ni Bruce ay mayroong outgoing na personality. Kaya silang dalawa ay agad na nag-click. Taong 2006, ang dalawa ay nagpakasal at tumira sa isang 3-bedroom na bahay na nagkakahalaga ng $250,000. Kasama ng 3 mga anak ni Sylvia, ang pamilya Pardo ay nagsimula ng bagong yugto ng kanilang buhay. Pero syempre, si Bruce ay si Bruce. Pagdating sa responsibilidad, siya ay mabilis magbago ng isip at iyon ang nangyari sa kanilang relasyon ni Sylvia. Matapos ng ilang buwan na pagsasama, si Bruce ay nakitaan na ng malaking pagbabago ni Sylvia. Ayon kay Sylvia,
na ikiwento niya sa mga kaibigan niya, the moment na sila ay nagpakasal ay ang moment din na tila ang pakikitungo ni Bruce sa kanya ay umasim. Si Bruce ay hindi na ganoon ka-affectionate at madalas na sila ay nag-aaway pagdating sa pera. Si Bruce ay sobrang galante noon, ngunit nang sila ay nagsama, ni Cinco ay ayaw na nitong magbigay kay Sylvia at sa mga anak niya. Ayaw din ni Bruce na magkaroon sila ng joint bank account at nag-insist na silang dalawa pagdating sa pera ay kanya-kanya. Bilang isa na silang pamilya, sinubukan ni Sylvia na intindihin ang punto ng asawa kaya tinawagan niya ang kanyang mother-in-law para kausapin at humingi ng tulong dito. Pero isang sikreto ang narinig niya mula sa nanay ni Bruce at iyon ay ang pagkakaroon ni Bruce ng anak sa iba na inabando na pa. Hindi alam ni Sylvia na mayroon ng anak si Bruce na iniwanan at pinabayaan, kaya sa narinig sa mother-in-law, chinek ni Sylvia ang tax return ni Bruce kung saan niya nakita na mayroon nga itong anak at ginagamit pa ang pangalan para mabawasan ang tax na binabayaran. Sa nalamang sikreto ni Bruce, March 2007, si Sylvia ay nag-file na ng divorce. Bagamat gusto na ng divorce, nakiusap si Sylvia kay Bruce na sila ay manatili munang mag-iina sa kanilang tinitirahang bahay hanggang sa matapos lamang ang natitirang buwan sa pag-aaral ng kanyang anak. Pero syempre walang pakialam doon si Bruce. Sa kanyang mga naunang relasyon, maning-mani na lang sa kanya ang mang-iwan. Kaya kinuha niya ang mga gamit ng mag-iina, itinapon iyon sa labas at sinabihan sina Sylvia na lumayas. Matapos ng isang taon, sa kanilang divorce settlement, ang judge ay nagbigay ng order kay Bruce na magbigay ng $1,800 a month bilang suporta kay Sylvia. Ilang buwan ang lumipas, June 2008, si Bruce na noon ay isang electrical engineer ay pinatalsik sa trabaho matapos na nalaman ng kanyang boss na siya ay nandadaya sa kanyang working hours. Ayon sa mga investigador, ang pangyayari na ito ang naging dahilan para sa kahindik-hindik na nangyari gabi ng December 24, 2008. Ayon sa mga kapamilya at kaibigan, si Bruce sa kabila ng nangyaring diborsyo at pagkawala ng trabaho ay hindi naman ganoon naapektuhan. Siya ay pleasant to be around at tila masigla naman, pero iyon ay isa lamang pabalat. At sa kabila ng kanyang masigla at tila hindi apektado na pagmumukha, isa na palang paghihiganti ang kanyang pinagplaplanuhan. Sa sumunod na nagdaang 5 buwan, si Bruce ay bumili ng 5 mga armas. October 2008, isang dating kaibigan ang kanyang pinuntahan sa Iowa kung saan siya ay bumili ng karagdagang 16 na handgun magazines. Bawat magazine ay kayang maglaman ng 18 mga bala. Pagdating sa California, si Bruce ay pumunta sa isang costume shop kung saan siya ay umorder ng isang custom-made Santa suit at nag-request pa ng pataan sa sukat para ang fit sa katawan ay medyo maluwag. December 18, ang judge sa kanilang divorce settlement ay nagbigay uli ng order kung saan si Bruce ay kailangan na magbigay ng tseke amounting to $10,000 kay Sylvia. Si Bruce ay walang kaangal-angal na nag-agree doon dahil alam niya na wala ng pagkakataon pa na iyon ay ma-withdraw ni Sylvia. Bisperas ng Pasko, isang asul na sasakyan ang pumarada sa isang bahay sa Covina, Los Angeles, California. Isang lalaki na nakadamit ng Santa Claus ang bumaba doon at diretsyo na tumungo sa bahay ng pamilya Ortega. Sa bahay ay mayroong nasa 30 tao doon, kapamilya at kaibigan, na kasalukuyang nagkakasayahan bilang ilang minuto na lamang ay sasapit na ang Kapaskuhan. Ang pamilya Ortega ay ang pamilya na kinabibilangan ni Sylvia. At sa mga susunod na sandali, si Sylvia maging ang kanyang pamilya ay makakatikim ng galit ng dating asawa. Bandang 11:30 ng gabi, isang doorbell ang narinig ng 8 taong gulang na si Katrina.
Kung saan ang kanyang buksan ang pintuan, ang kanyang nakita ay si Santa. Pero sa halip na isang regalo ang ibinigay, isang baril ang hinugot nito at saka ipinutok sa mukha ng bata na si Katrina. Matapos paputukan si Katrina, si Santa na walang iba kundi si Bruce Pardo ay sinimula naman na pagpuputukan ang mga tao sa loob ng bahay na yun. Ang mga nasa loob ng bahay ay nagsimulang magpanik at tumakbo dala ng kanilang takot. Sa kabila ng pagkakagulo, ang ina ni Katrina na si Leticia ay nagawa na kuhanin ng anak at tumakbo papunta sa isang kapitbahay kung saan siya ay tumawag ng 911. Everyone started panicking and running. The daughter has been shot. She was shot in the face on the side and she's bleeding. She was coming immediately. What is in your house? My whole family, there's 30 people, 25 people. Sa loob ng bahay ng mga Ortega, matapos ang walang habas na pamamaril, si Bruce ay naglabas naman ng isang homemade gas dispenser na gawa sa isang kompresor na may lamang 80 na galon ng gas. Walang habas na inispray niya iyon para sunugin ang buong bahay. Matapos nun, siya ay lumabas na at saka sumakay sa asul na sasakyan at nag-drive 30 miles away patungo sa bahay ng kanyang kapatid na si Brad Pardo. Ngunit wala pa sa bahay ang kanyang kapatid. Bandang 3:30 ng madaling araw, nang si Brad ay nakauwi at nakita si Bruce sa kanyang living room na wala ng buhay at naliligo sa kanyang sariling dugo. Ang pagkamatay ni Bruce ay dineklara na suicide. Siya ay nakitaan ng isang gunshot wound sa kanyang ulo, kung saan dalawang mga handgun, isa sa kanyang kandungan at isa naman na nasa sahig ang nakita ng mga otoridad. Ang kanyang sasakyan na nasa labas ng bahay ni Brad ay chinek ng mga otoridad at sa bintana ng sasakyan ay kitang-kita ang mga ammunition at ilang mga armas na binili ni Bruce. Katabi ng mga ito ay ilang buhol-buhol na mga cables at wires at naisip ng mga otoridad na ang sasakyan ay naka-booby trap. Isang bomb squad ang idinispatsa at gamit ang isang robot ay sinubukan na i-defuse ang kung anumang bomba na nasa loob. The moment na tinanggal ang Santa suit, ang buong sasakyan ay sumabog. Lahat ng ebidensya ay nasunog. Fortunately, walang mga otoridad na nasaktan. Ayon sa mga otoridad sa kanilang tingin, si Bruce ay hindi talaga balak na wakasan ang kanyang buhay. Isang getaway rental car ang nakita sa labas ng bahay ng divorce attorney ni Sylvia. At ang sasakyan na ito ay mayroong plane tickets at libo-libo mga dolyares sa loob. Ang teorya ng mga otoridad, binalak ni Bruce na paslangin din ang divorce attorney ni Sylvia maging ang kanyang sariling ina na si Nancy. Dahil si Nancy ay nanatiling close kay Sylvia matapos nilang maghiwalay. Matapos na sana ay paslangin ang dalawa, si Bruce ay balak na tumungo ng Canada para sa kanyang panibagong buhay. Pero ano ang dahilan kung bakit hindi itinuloy ni Bruce ang mga balak pa na ito? Siya ba ay na-guilty sa kanyang ginawa? Ayon sa mga otoridad, si Bruce ay nagsuffer ng third-degree burns dahil ang ilang parte ng kanyang suot na Santa suit ay aksidente na nasunog. Ang bahay ng mga Ortega ay mayroong fireplace na may sindi sa loob at nang kanyang ginamit ang gas dispenser, ang fireplace ay nahagip din dahilan para agad na mag-apoy ang paligid. Bago pa siya nakapag-react, siya ay nasa gitna na ng apoy kung saan nahagip ng apoy ang kanyang suot na Santa suit. Ang polyester material ay nagmelt at kumapit sa kanyang balat dahilan para siya ay magkaroon ng third-degree burns. Ayon sa mga otoridad, ang sobrang kirot na dulot ng nasunog na balat na yun ay hindi niya nakayanan at iyon ang dahilan kung bakit niya kinitil ang kanyang buhay. Nang siya ay natagpuan, ang parte ng nasunog na Santa suit na yon ay nakakapit pa din sa kanyang balat.
Ang bahay ng mga Ortega ay nilamon ng apoy, kung saan nasa 80 bumbero ang nagtulong-tulong para patayin ang apoy na inabot ng 1.5 oras para iyon ay maapula. Sa tindi ng pagkakasunog, ang mga biktima ay nakilala lamang sa pamamagitan ng kanilang mga dental at medical records. 9 na mga buhay ang natuldukan ng nangyaring disaster ng tinagurian na Covina Massacre. Si Sylvia Pardo at ang kanyang mga magulang na sina Joseph at Alicia Ortega, ang mga kapatid na lalaki ni Sylvia at ang kanilang mga asawa na sina James, Charles, Teresa at Cherry, at ang kapatid na babae ni Sylvia na si Alicia at ang anak nito na si Michael. 13 mga bata ang naulila at nawala ng mga magulang. 3 henerasyon ng pamilya Ortega ang mga napasilang. Ang trahedya na nangyari sa bisperas ng Pasko ay talagang traumatic sa kanilang mga naiwan, ngunit sa kapatid ni Sylvia na si Leticia, ang tumawag noon sa 911, hindi nagbago ang kanyang pagtingin sa araw ng Pasko. Sila ay nagse-celebrate pa din ng Pasko sa kabila ng bangungot na kanilang naranasan. Bagamat ang mga sumunod na Pasko ay hindi na magiging katulad ng dati, mas pinili nila na i-honor ang 9 na buhay na nawala ng araw na yon at naging kanilang kalakasan para tumulong at mag-reach out sa katulad nilang biktima ng gun violence. Ang 8-year-old na si Katrina na unang pinaputukan ni Bruce ay ilang beses na sumali sa mga protesta tungkol sa gun violence sa loob ng ilang taon bilang teenager. Maraming debate tungkol sa US gun law dahil medyo wala gaanong kahigpitan pagdating sa pagbili ng armas ng isang tao. Ang baril ay isang paraan para ang isang tao ay makaligtas sa nakaambang kapahamakan. Ngunit ang isang baril ay maaari din na maging isang napakalaking panganib kapag ang may hawak nito ay biglang nawala sa kanyang isip. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!